Direct Jade, kanino nag-start yung idea na ganito ang pelikula ng Reconnect? Kay Eric Mati at kay Mitch Yamamoto, nandito ba sila? Wala, okay. In-invite ako ni Eric one day. Sabi niya, gusto ko gawa ng pelikula, mawawala ng internet sa buong mundo. Sabi ko, ang ganda, game. Ganun ka agad, ganun ka Ganun kabilis. So after that, dinevelop na namin yung kwento. Nag-assemble kami ng writers to do it. Nag-brainstorm kami. Nagsulat kami ng matagal na panahon. And ito tayo ngayon. Pero yung casting, direct, how difficult or how challenging was it? Hindi naman ganun kahirap. Kasi mahirap mag-assemble. No? Pero yung pagpili ko sa kanila, merong immediate namin. Parang may lukso ng dugo. Yes. Yung parang alam mo bagay sa kanila na gusto mo silang katabaho. Right. So I think ano naman, no? So naging matagal din dahil binubuo namin yung cast. Pero yung pag-decide, medyo madali siya. Okay. Let's begin our Q&A. Sino gusto unang magtanong? Please raise your hand. Meron tayong mga ushers na lalapit sa inyo. State your name and where you're from. MJ, yes, go ahead. Can I just add on dun sa kay Direct Jay, there's a question kung saan nabuo yung storya. Actually, magkakasama kami nila Sir Dondon, nila Direct Eric Mandy. Nag-shoot kami ng Bybus sa loob-looban ng Zambales. Wala pong signal doon. We only had a Starlink or some internet iPad. Starlink. Tapos sa gitna ng lock-in shoot namin, nawala, hindi na gumagana yung Starlink. And we saw, nakaupo kami, we saw everyone nagpapanik na lahat kasi hindi namin makontact yung mga loved ones namin outside, sa outside world, yung scheduling. And then you could physically see yung panic ng bawat isa. Doon talaga nabuo yung kwento. Accidental, no? Parang, ang tawag nila dyan ngayon, organic encounter. Di ba? Yan ang term ng mga Gen Zs ngayon, di ba? Organic encounter daw yun. Okay, who wants to throw in the first question? Marinelli, ka muna magtanong. Abot mo kay Marinelli, napakagandang babaeng naka-red. Si Janice na daw. Ayan, Janice Navida. Go ahead. Hi, good afternoon. Tapos ang ngiti ni Gerardo. Huwag ka mag-alala, Je. Ano to? Oo. Very safe yung question ko. I just wanna know, kasi first time mong mag-produce ng movie and for Film Fest pa. So ano yung mga, bakit ka na-convince na finally maging producer and ano yung mga challenges na pinagdaanan mo dito sa movie namin? Marami challenges. Finance, schedule ng artista, yung shoot mismo. MMFF, kung makapasok kami. I think out of 50 entries, 8 na ang pipiliin. We were announced top 4. So, doon pa lang, malaking blessing na yan. Malaking opportunity. So, mula nung na-announce kami, sabi namin na, tara, 100% tuloy na natin to. Ba't ko naisip? Kasi naniniwala po ako sa proyekto. Ang pinaka-importante sa akin is yung storya. You can have a beautiful cast like this, pero kung hindi maganda yung story mo, o hindi malinaw, hindi talaga mag-work. So yun ang number 1 priority para sa akin. And ang favorite season ko is the Christmas season. Matagal na po tayo walang Christmas movie sa MMFF. And I think this year, tayo lang, Reconnect lang po yung naging isang Christmas movie. So alam mo yung mga Pilipino, mga Pinoy, nami-miss din nila yung Christmas views yung mapapanood nila. And Reconnect is the only Christmas movie. So ayun, but then again, ginagamit ko rin siya as a learning experience kung anong matututunan ko para sa mga susunod na proyekto na gusto ko i-produce. So ngayong nasimulan mo na, gusto mo na bang maging tradition siya? Yearly gagawa ka na rin, sasali ka na sa MMFF? Well, hindi naman po kailangan sa MMFF lang. I mean, meron din tayo pwede gawin sa TV, sa digital, sa movies. So, tingnan natin. Pero ang pinaka-focus ko ngayon, ito po talaga. Ginagamit ko siya talaga learning experience. Lahat ng mali, lahat ng tama, ina-absorb ko. Okay, yung next question po i-relate natin sa movie. Since ang title is Reconnect, kayo ba kaya nyo nga mawala ng internet connection? And gaano kayo addict sa paggamit ng social media o ng internet sa loob ng isang araw para masabi nyo na kaya ko ba o hindi ko kaya magkaroon ng
mag-disconnect sa aking mga loved ones. Let's have a show of hands. Sino dito yung kaya na walang internet? Ako, I think kaya kong... Halos lahat, kaya. Kelvin, go ahead. I think kaya kong mawala ng internet kasi hindi ako nasanay na lumaki ako sa ganyang Totoo ba? How old are you? 26 na. Pero mas na-experience ko kasi yung makisalamuha ako sa mga 1999, no? Medyo wala pang internet, no? Hindi pa siya ganun ka... Pero na pala, pero hindi pa masyadong pasibol pa lang siya. Yes. Kumbaga, kasabay kong sumibol yung internet sa Y2K. yung digital world. Right. So I think hindi ko pa siya ganun kakilala. And para sa akin, hindi pa ako ganun nakapag-invest doon sa digital world. Pero since kailangan talaga siya ngayon 50% siguro, 50-50. Pero sinasabi kong kaya ko 50%, pero 50% din hindi kaya. Kasi ngayon lahat umiikot na sa digital. Right. Lahat ng gagawin mo kailangan konektado ka sa internet. And nasabi kong kaya kong walang internet kasi the usual. Tayo kasi, bawat tao, hindi natin napapansin na nawawala na tayo or nawawala na yung presence natin sa present. So, I think yung message nitong pelikula na Reconnect is related siya sa akin. Kaya masaya ako naging part ako na rin. How about for the Gen Zs? Blythe, can you survive without internet? Yes, actually, I have an app that can control my screen time. Okay. Kasi napansin ko, sobrang ako na-addict sa phone ko and it's hard not to kasi ito yung generation ko, pinanganak ako sa generation na may social media, may internet. Even my work as an actress, sa business ko din, nakasalalay sa phone. Every interaction, kailangan yung, like, for example, may products ako from China, paano kami mag-connect? Kailangan, syempre, makakausap ko sila sa talagya, mga ganyan-ganyan. Pero parang di ako nawala and maging productive pa rin yung araw ko. At meron pa rin ako mga physical activities na hindi lang nakagagod sa phone. May rin pa akong app na din-download para mabawasan yung screen time ko. Parang nilalock niya, pwede mong piliin yung social media, yung apps na pwedeng i-lock. So yung Instagram ko, nakalock siya from 12 to, I think, 1 p.m. hanggang 11 p.m. para makakatulog na ako. Kasi ang nangyayari sa akin, napupuyat ako kaka-phone hanggang 3 a.m. Doom scrolling. Doom scrolling, nagbe-brain rot na lang ako, nagbe-bedrot na ako. So sabi ko, this isn't right anymore. Right. Hindi na ako nagiging healthy sa utak, hindi na din ako nagiging healthy physically kasi I don't even stand up. Nasa phone lang ako the whole time. So, kailangan ko siyang makontrol. Actually, pili ko nga lahat, sana matry yun. Kasi iba na yung epekto talaga ng addiction sa phones. That's true. That's true. How about for the millennials? Sino bang millennials dito? Ayan. Opo, ako nasimulan Wow, ko. talagang kamay ka, Charlie. Yes, sa wakas natawag din na millennial. Okay, go. Represent. Hindi, ako naman, naranasan ko yung kakastart lang na internet, yung dial-up pa, gano'n. So, Anong tunog? so naranasan ko siyang gano'n. So, parang sanay ako na walang internet, sa Got it. totoo lang. At saka, sa totoo ako, nahihirapan ako sumabay naman sa technology ngayon. Yung parang lahat kasi ngayon nasa social media na talaga, parang lahat content creator na. Ako nahihirapan naman ako doon sa part na yun. Tapos, ako na, kasi iniisip ko din, lagi namang may way, like, may call and text pa rin naman, kahit walang internet, may landline pa rin naman, pwede pa rin magsulatan, di ba? So, Aray, sulatan. classic. How about Gen X? May Gen X ba dito? Wala. Kasi di ba, before millennials is the Gen X or the Senials. Si Direct J ng Gen X. Direct J. Ka-generation ko si Mina tsaka si Zoe. Gen X kami. I think kakayanin namin kasi nga alam naman namin yung time na walang internet. Pero kasi ako na meron eh. Parang ang daming conveniences na nabibigay ng internet. Although may time na kahit may ways na, since pwede ko mag-travel,
ayoko nag-waste. Tapos mas gusto ko yung old-fashioned na tinatanong mo yung mga tao sa kalsada ko. Malapit na po ba dito yung gano'n? So, matanong. So I think masaya ako na meron, pero kaya ko naman kung wala. Wala. Galing. Tita Glo, ikaw. You represent the baby boomers. I don't think it's that important because we're already even going above. We're going AI, and we're even doing recognition. Facial recognition. Yeah, and stuff. It is important maybe for social media, but if you're not that much into social media, You'll survive. no, you will not. You'll be sad, but okay lang, but okay lang. Okay. You can still make it. Right. Eh, ikaw, Tita Glo, grabe din ang mga uploads mo, ha? Ako? Oo. Do I talaga? Di ba may mga dati nagba-viral ka, lagi ka nagba-viral. Fitness routine mo, nagba-viral. Di ba? Yun na ba yun? Janice! Last question na lang. Since ito yung time niyo ba nakatrabaho si Gerald and vice versa? Gerald, first time mo ba makatrabaho si Blythe, si Charlie, the Legazpi? So ano yung naging bonding moments niyo during the shooting? Ano yung mga hindi niyo makakalimutan? O kung magka-eksena ba sila, Janice? Kasi di ba? Malalalim ang mga bonding moments ng buong cast na to eh. So, sa totoo lang kasi iba-ibang perspective siya. Isang buong kwento naman siya, but it's just in different perspectives. Ang kasama ko talaga si Charlie, kami dalawa. Nakasama ko si Charlie before sa Soldier's Heart, pero ngayon lang kami yung nagka-eksena. Sa totoo lang, ngayon na kami nakita-kita ulit. Kami lahat. Ngayon yung first time namin nag-po. So hindi ko talaga sila nakakatrabaho. But si Charlie po yung kasama ko dun sa perspective namin dun sa kwento. Siya hindi to parang iba-ibang stories, pero hindi siya trilogy film. Hindi. Isang buong kwento siya, iba-iba lang yung perspective. Hindi siya yung parang shake rattle na may episode 1, episode 2. Hindi siya episode. It's isang buong pelikula siya. Okay, thank you, Janice. Manila, si Manila ang next na magtatanong. From Push. Hello guys, my question is for